Kung noon ay pinaglalaroan lamang ni Lucio Tan ang nagdaang mga administrasyon at madali lamang nitong natatakasan ang kanyang obligasyon sa tax, sa panahon ni PRRD ay tumiklop ang tuhod nitong si Lucio Tan nang warningan siya ng dating pangulo ng ganito. We'll give you 10 days. Bayaran mo. Pag bayaran mo, sirahan ko. Wala ng airport. So what? Binayaran na ngayong araw ng Philippine Airlines ang 6 na bilyong pisong utang nito sa gobyerno na air navigational charges. Nasubrahan naman sa kakapalan ang Maynilad nang singilin nito ang gobyerno sa di umano'y danyos nito sa kanilang kumpanya. Sinisingil ng Maynilad ang gobyerno na mahigit 3 bilyong pisong kabayaran daw sa nawalang kita ng kumpanya matapos pigilan ang MWSS. Subalit ito ang matapang na tugon ni PRRD sa kanila. Sabihin mo sa mga ni 5 centimos, hindi ko sila babayaran. Bibirahin ko sila. Ipit-ipitin niyo ako ng kaso. Mangyari talaga ang hindi ninyo gusto. Sabi ko, gusto ko makita itong mga ng mga bilyonaryo na ito sa loob ng prisuhan. Let us stop this business of milking the people. Ipapay ko economic sabotage and I will arrest them. Umatas sa paniningil ng bilyon-bilyong pisong danyo sa gobyerno ang Manila Water at Maynilad. 7.4 billion. Opo sir, susunod po kami sa kagustuhan ng gobyerno at ng pamahalaan at ng Pangulo po. Sang-ayon po kami sa direktiba ng Presidente, sa kagustuhan ng Presidente, wag na ho naming habulin yung historical arbitral award sa amin. Para Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Inakala naman ng Mighty Corporation na maiisahan nila ang pamahalaan noon sa pamamagitan ng pamimiki ng tax stamps upang maiwasan ang pagbabayad ng buhis sa ating pamahalaan. Aabot sa 2 bilyong pisong halaga ng sigarilyo mula sa kumpanyang Mighty Corporation ang nakumpiska sa magkakahiwalay na operasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa pagsusuri, nabistong peke ang tax stamp sa mga produkto. Subalit sa halip na makaisa, ay ito ang sinapit ng amo nila sa